Isang pamilya po tayong manalangin. Para sa mga pinakamamahal nating guro. Panginoon, na tagapagbigay ng lahat ng kaalaman at guro ng mga guro, bigyan po ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro. Biyayaan niyo po sila ng kahandaang hubugin ang aming murang isipan. At huwag magsawa na kami ay patuloy na turuan. Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong nagdiriwang sa tuwing kami nagwawagi at kumakalinga sa tuwing kami nadadaig. Bigyan ninyo sila ng mahinahong pagtsatsaga dahil ang landas ng kaalaman ay hindi madali. Panatilihin ninyo sa kanila ang maapoy na diwang nagpapalakas sa kagustuhan naming matuto. Tulungan ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral. Wala sa marka ang halaga, kundi sa pananalig nila. Ibahagi ninyo sa kanila ang pagkauhaw sa karunungan. Ang mga bagong kaalaman at karanasan ay hindi dapat katakutan. Tulungan niyo po silang masiglang agdatin ang alam, kasinsikla at kasintayog ng sarili nating pag-aaral. Pagpalain po ninyo ang mga gurong nauna sa amin. Ang nagawa nila ay nagagamit pa rin. Liwanagan niyo po ang mabuting halimbawa ng kaguluhan. Upang makapag-angat sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap. Upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan. Upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso. Siya nawa. Gaano man kabigat ang hamon, sipag at malasakit ang kanilang tugon. May kahirapan na ngayon sa pandemic, ikaw as teacher gusto mo pa ng more time with your student, hindi lang sa pagtuturo. Excited lagi yung mga estudyante namin na to see us kasi, ay, andyan si na ma'am, andyan si na teacher. Dali-dali, mag-gather na yan sila. Ang ginawa po namin, download po kami ng mga educational video. Binibitbit nila yung TV, binibitbit nila yung knowledge channel video sa isang viewing station at doon po ipapalabas ng mga teacher yung mga learning videos na mayroon ng knowledge channel na binigay niyo po sa amin. Pag sa pagpapakita kasi ng mga video, parang nagkakaroon din yung mga bata ng interest, hindi lang si teacher salita ng salita, di ba? Naiinganyo din silang manood at may natututunan din sila. Kung nakikita nyo lang po yung sa field talaga, tapos estudyante mo, nagkikwento sa'yo kung paano mo sila motivate, kung paano nyo nabago yung buhay nila, yung pananaw nila sa buhay, yun yung siguro ang greatest accomplishment mo as a teacher. Patunay na sa ating pagtutulungan, anumang pagsubok ay makakayanan. Ikaw, ano ang kwentong school at home mo? Going back to school is cool. Masaya yan, tama. That's right. At mas kulang mga aralin kasama ang mga kaibigan sa wika-harian. Ang salitang naglalarawan ay mga salita na nagpapakita kung ano ang itsura, hugis, o iba pang katangian ng pangalan. Ganun pala yun? Ganun na nga! And experience cooler ways to learn with Ready, Set, Read. Maybe a little music might help. Circles like a wheel, a circles like a wheel. Classmates tayo sa pinaka-fun na paaralan. Oo ba? Okay, let's go. Dahil there's always something to learn sa school at home. Kung gusto, laging may paraan. Kaya ang mga bagong kaalaman, ihahatid sa inyong mga tahanan. Learn while having fun at home sa School at Home. Ma-amaze sa colorful world ng Wika-harian online world with me, Ate Michelle. Kahit anong gusto mong matutunan, pwede mong matutunan if you devote time and effort. Mag-aral lang maigi upang buhay ay bumuti. Easy plus tiyaga equals math dali. Hindi sapat na alam mo kung anong dapat gagawin, dapat gagawa mo rin. Pwedeng gumawa ng artwork gamit lang yung mga bagay na nakikita natin sa bahay. Gawing exciting ang weekday mornings. Kumu-connect na sa School at Home livestream sa Scene Zone channel ng Kumu.
Magandang araw mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Kasama na naman ngayong araw ng Lunes si Ate Michelle. Kumusta kayo mga classmates? Kumusta ang naging weekend ninyo? Ayan, ako, di natin namalayan, ano? Tapos na ang Setyembre, no? Oktubre na ngayon, no? Bagong buwan na. Ayan, at speaking of bagong buwan, alam niyo ba na bukas ay pinagdiriwang natin ang National Teachers Day. Okay? World Teachers Day. Maliban na sa atin, Michelle. Pinagdiriwang natin bukas ang World Teachers Day. Kaya bigyan naman natin ng shout out ang ating mga mabubuti, masisipag, no? At magagaling na teachers. Ayan. Comment niyo yan sa ating comment section para basahin ni Ate Michelle kung gusto niyong batiin ang inyong mga teachers. Ayan. Kasabay niyan, syempre gusto kong tignan kung sino-sino na ang nakatutok na ngayong araw sa Wikaharian Online World. Nandiyan na ba kayo? Ready na ba kayo? Sige, titignan ko ha kung nandito na kayo, kung present na. Ayan, present na si Edward T. Paras ng Grade 1 Mangga. Hello Edward. Hello Marites Digay. Good morning din R. Christian Roda. Good morning din kay Ziki Emmanuel Romulo. Hello din sa iyo, Kian Bupos. Hello, Jerine Amethyst Camara at sa kanyang teacher na si Teacher Zenny Eduardo. Hello, Teacher Portia and Lily. Hello, Princess Munda. Hello, Rafael Lebrila. Nandyan din syempre si Hailey. Nandyan din si Niraya Mitzi Pagikan, si Sofia Brielle Hara. Ayan, hello din Len de la Cruz Lebrila. Good morning Mary Jane Mercado. Ayan, sino pang mga nandito na? Si Claire Senya ay nandito na rin. Hello Claire. Hello din kay Jared Ismael Romero. Ayan, shout out daw kay Teacher Hazel Lebrila. Happy Teacher's Day, Teacher Hazel, sabi ni Margaret Restua. Hello, Eileen Latore. Good morning din, Alezikel Raquelexis. Ayan. Ayan, hello, Jana Nicole Acosta. Sabi ni Cyred Frias, Happy Teacher's Day daw kay Teacher Joanne Nario at Teacher Veronica Belcar. Ayan, Happy Teacher's Day po. Hello, Jaira de la Cruz. Ayan, sige, comment nyo lang ha kung sino yung mga teachers nyo na gusto nyo bigyan ni Ate Michelle ng special shout out. At habang ginagawa nyo yan, syempre kukumustahin ko na rin ang ating mga Kumu classmates. Good morning, Maricon Damalde. Ayan, good morning po. Hello, Ana Nicola, 1015. Good morning din. Hello, Norilyn Banayag _ Lin 16. Hi din sa'yo, Norilyn. Ayan, good morning din. Siyempre, kay Pinkvel. Ayan, nandyan din si Paulo Hernandez Balcom. Ayan. Happy Teacher's Day! Ayan. Sabi ni Mappy. Si Ate Mappy ba to? Hello, Ate Mappy. Happy Teacher's Day din sa'yo. Hello. Ayun, si Ate Mappy nga. Hello, Ronel Umalia Dizon. Ayan. Good morning. Hello, user. 11086998. Ayan, good morning sa inyong lahat at Happy Teacher's Day sa lahat ng mga teachers na nakatutok din kasama ang kanilang mga estudyante ngayong oras na ito. Ayan, nandyan din syempre si John Paul Prepose ng Grade 1 Macopa. Good morning sa iyo, John Paul. Ayan, sabi ni Teacher Hazel, Happy Teacher's Day sa mga taga-Dila Elementary School teachers. Okay. Hello, John Gabriel Bello.
Shen Chloe Jose, present na rin daw siya. Happy Teacher's Day daw kay Teacher Ana, sabi ni Art Christian Roda. Princess Min D. Owania, good morning. Hello, Jordel Karandang. At Kyle Zane Ginto. Wow, nakakatuwang makabasa ng mga bagong pangalan ng classmates natin. Welcome sa inyong lahat sa ating mga newbie classmates. Siyempre, nandyan din ang ating mga classmates ng matagal na like sina Ate Denise, Den at Dustin. Ayan, Happy Teacher's Day din daw sabi nila. Grade 3 sa pagitan naman si Perlin C. Capiz. Ayan, o sige, mamaya babalikan ko lahat ng mga greetings ninyo ha sa inyong mga teachers. Pero dahil marami-rami na tayo, pwede na nating awitin ng ating Kumusta, Kumusta song. Samahan niyo si Ate Michelle ha. Eto na. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Ayan, o muli, welcome sa inyong lahat. At syempre, kumusta sa inyong lahat na nakatutok ngayon sa Wikaharian Online World. Okay, ngayong araw, alam nyo, pag-uusapan natin ang isang importanteng bagay. Ano kaya ito importanteng bagay na ito? Sige, ginagamit ito ng lahat ng tao, lalong-lalo na ng mga batang nag-aaral. O may hula na ba kayo kung ano ito? O sige, pagbibigay ako ng clue ha, subukan ninyong hulaan ang bagay na tinutukoy ni Ate Michelle. Okay, ito ang unang clue. Madalas itong gawa sa papel, maaring makapal, maaring manipis. O ano kaya ito? Gawa sa papel na maaring makapal at maaari ring manipis. May hula na ba kayo kung ano ito? Hello, Finn Gibe from Santa Rosa City. Hello din, Mateo de Jesus ng Juan Manga. O yun, very good. Marami ng mga nagbigay ng kanilang hula. Pero tignan natin kung tama ang hula ninyo. Ha? Narito naman ang ating clue number 2. O, sa loob nito, makikita ang napakaraming salita. Ang iba sa mga ito ay may mga larawan din. Yan, alam niyo na ba kung ano ito? Malapit na, no? Sige nga, tignan ko. Naku, mukhang alam na nila ang gamit na pinahuhulaan ni Ate Michelle. Sige. Pero bibigay ko pa rin yung panghuling clue para sure na sure tayo na tama yung hula ninyo. Okay. Ito na. Ito ay may iba't ibang bahagi. Ito ay may pabalat, pahina ng pamagat, copyright o karapatang-ari at paunang salita. Ano ba itong bagay na ito na may pabalat, pahina ng pamagat, copyright o karapatang-ari at paunang salita? Kung libro o aklat ang inyong sagot, tama kayo. Ayan, libro o aklat nga ang pinahuhulaan ni Ate Michelle. Ayan, syempre ito ay madalas na ginagamit sa paaralan. At dahil dito natututo tayo ng iba't ibang bagay, dahil nakakakuha tayo dito ng iba't ibang impormasyon. At maliban dyan, syempre, yung mga libro rin nakakapagbigay din sa atin ng kasiyahan, di ba? Kapag ang binabasa natin ay mga kwento, no? Katulad na lang ng mga binabasa ni Ate Michelle sa inyo tuwing Lunes. Ayan. Okay, ngayon, pag-uusapan natin ang iba't ibang bahagi ng
libro. Ang aklat o libro ay may ilang mga bahagi at ang una na dito ay ang tinatawag natin na pabalat. Ayan, ano ba ang pabalat? Diba? Galing to sa salitang balat. Pagbalat, saan nakikita? Nasa labas ng ating katawan, di ba? Ganun din ang libro, meron siyang pabalat. Ito yung kanyang pabalat o cover sa Ingles. Ayan. At ano ba ang nakikita natin sa pabalat dito sa pinakaharapan? No? Nakikita natin yung pamagat ng kwento. Nakikita rin natin yung sumulat ng kwento, pati yung gumuhit nito. Nakikita rin natin sa pabalat yung naglimbag o yung nag-publish or publisher ng libro. Ayan. So yan yung pabalat. Ang kasunod naman ay ang mga, pag binuksan natin, syempre makikita natin yung maraming papel kung saan nakasulat ang napakaraming salita. At ang tawag natin sa mga papel na nasa gitna ay ang mga pahina. Ayan. Okay, itong unang-una dito na pahina, kung nakikita ninyo, inulit yung pamagat ng libro. At ito ang tawag natin dito yung pahina ng pamagat. Ayan, ito yung pahina ng pamagat. Ito yung nasa unahan. Okay, kasama siya ng mga iba pang mga pahina na nasa loob ng ating libro. Okay? Ang kasunod naman na bahagi ng libro na ipapakita ko sa inyo ay itong bahagi na ito. Ang tawag naman dito yung copyright o karapatang ari. Ano naman ang nakikita natin sa copyright o karapatang ari? Dito sa copyright, malalaman natin kung ano ang taon at lugar, no, kung kailan at saan inilimbag ang aklat. Okay? So dito sa copyright page o sa karapatang ari, makikita nyo yung mga impormasyon na yan. Makikita nyo kung ito bang librong ito ay isinulat o inilimbag noong kasabay ng birthday ninyo. Malalaman nyo yan. Okay? Kasi yung nakasulat dito sa copyright o karapatang ari, parang yung birthday at birthplace ng libro na ating binabasa. Okay? Yan ang copyright o karapatang ari. May ibang libro na meron ding tinatawag na paunang salita. Okay? Yung paunang salita naman, doon nakasulat yung mensahe ng may akda para sa mambabasa. Okay? So yung mga textbooks na ginagamit natin dati sa school, yan, may mga paunang salita iyon kasi may mensahe doon yung mga nagsulat ng libro para sa inyo na mga bata na gagamit ito at meron din silang mga isinusulat para sa mga teachers nyo naman na gagabay sa inyo sa paggamit ng librong iyon. Okay? Ang tawag natin doon ay paunang salita. Okay? Ayan, ang dami nating nalaman ng mga bahagi ng libro, no? Isa-isin nga ulit natin. Merong pabalat, merong pahina ng pamagat, merong copyright o karapatang ari, at meron ding paunang salita ang ilang mga libro. Ayan. So, yung iba pang bahagi ng aklat, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na araw. Pero yung mga pinag-usapan natin ngayon, sana ay tatandaan nyo yan dahil bawat bahagi ng aklat ay mayroong mga bahagi na iyan. Subukan nyo rin niyang hanapin sa mga libro na meron kayo sa bahay. Okay. At ngayon, gusto ko namang hanapin kung nakatutok ba ngayon ang mga bata na ito. Nabibigyan natin ng special shoutout dahil sa pag-share nila ng kanilang mga hashtag Wika Harian Ifugao noong nakaraang linggo. Very good kayo. Dahil napakaganda ng inyong mga ginawang Wika Harian Ifugao craft noong nakaraan. Ito ay sina Ethan Jared Agasid, Athena Kirsten, J. Almaheda, Lauren Marie Banatikla, Ariana Jershel Kaday, Jareen Amethyst Camara, Nietzsche Manuel Castro, Jaira de la Cruz, Riley Rain de Roa, Eliona Jashmil De Vera, Cyril Villadon Frias, Von Noel Ganubay Jr.,
Shen Chloe Jose, Manuel Lucas Llanos, Princess Munda, Princess Maine Oanya, ni Raya Mitzi Pagikan, Margaret Trestua, Zeke Emmanuel Romulo, Denise May San Victores, Dustin Adam San Victores, Den San Victores, Claire Senya, Ethan Senya, Vin Paulo Tagaytay, Jace Veldad, at ang ilan sa ating mga bagong classmates na sina Sofia Joy Abragon, Kyle Zane Ginto, Rafael Lebrila, Samantha Rain Victoria Simon, at Sofia Jade Trinidad. Ayan, maraming salamat. At very good ang inyong mga ginawang art activity noong nakaraang Lunes. Ayan, o mamaya abangan nyo yung ating art activity ha, para mabigyan ko ulit kayo ng special shoutout sa susunod na Lunes. Okay? Nako. Siyempre, gusto rin nating pasalamatan ang lahat ng mga nagbibigay ng virtual gifts sa Facebook at sa Kumu. Ayan, thank you very much ha. Dahil alam nyo, malaking tulong mga ito sa mga projects ng Knowledge Channel para mas marami pang mag-aaral at guro ang maabot ng ating programa. Kaya salamat sa pagbibigay ng inyong mga virtual gifts. Okay, naku, excited na ako para sa ating kwento ngayong araw. Pero bago ko ito i-share sa inyo, pag-usapan muna natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang headquarters. Ayan, narinig nyo na ba ang salitang headquarters? Sigurado ko ang ilan sa inyo narinig nyo na ang salitang headquarters. Okay. Ang headquarters ay ang tawag sa lugar kung saan nagtitipon ng isang grupo. Ayan, madalas naririnig natin yan no, kapag ang mga nag-uusap, kunwari mga pulis, di ba? Sabi nila, balik na tayo sa headquarters. Okay? So, yun yung lugar kung saan sila nagtitipon. So, pwede rin yung headquarters gamitin ng ibang mga tao. Basta ito ay lugar kung saan nagtitipon ang isang grupo. Okay? Tandaan niyo yung ibig sabihin ng headquarters dahil maririnig natin yan mamaya sa ating kwento. Okay. Ayan, pero bago ko i-share sa inyo ang kwento, sino na ba sa inyo ang nakapunta sa park? Ayan, sino na ang nakapunta sa park? Maaari nyo bang i-share kung ano-ano ang nakita ninyo sa park na pinuntahan ninyo? Sige, tignan nga natin. Sige, sino-sino na ang nakapunta sa park? O nung bago mag-pandemya, no, bago mag-lockdown, nakapunta na ba kayo sa park? At kung nakapunta na kayo sa park, ano-ano yung mga nakita nyo sa park na inyong napuntahan? Ayan, mga halaman, tama. May palaruan din. Swing at slide. Oo, tama. Naalala ko, no? Nagpunta rin ako sa Luneta nung bata ako. Ayan. O, dito sa ating kwento, meron tayong makikilala na magkakapatid, ano, na gustong pumunta sa park. Alamin natin kung ano-ano ang makikita nila doon at kung bakit ba gusto nilang pumunta sa park na ito. Ayan. At bago natin basahin ang kwentong ito, tayo muna ay kumanta ng ating Oras ng Kwentuhan Song. Handa na ba kayo sa ating Oras ng Kwentuhan Song? Sabayin niyo si Ate Michelle, ha? Ito na! Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na
Nako, excited akong i-share sa inyo ang kwento na ito. Nakikita niyo ba ang t-shirt ni Ate Michelle? Ayan, malalaman niyo kung bakit ganito ang t-shirt ni Ate Michelle ngayong araw. Okay? Dahil ang pamagat ng kwento natin ngayon ay Hero City Kids Force Volume 1. Ayan, ito ay isinulat ni Nono Pardalis at iginuhit ni John Crisostomo. Nako, eto na. Basahin na natin ang kwentong ito. Ito ang Hero City, isang tahimik na syudad na may makulay na kasaysayan. Sa isang sulok ng Hero City, matatagpuan ang headquarters na kung tawagin ay Hero 3O. Makikilala natin dito ang magkakapatid na Makulits at ang kanilang tekitita na si Tita Joyce. Sige na please. Samahan mo na kami. Lahat ng kalaro ko pupunta sa opening ng Hero Park. Please, tita. Pati mga kalaro ko nandun din. Sinabi ko nang marami akong gagawin. Sige na, Tita Joyce. Kahit naman si Papa, basta sasamahan mo kami. Sige na, please. Pero, teka. Please? Okay, fine. Yay! Sasama ako pero makikinig kayo sa akin, ha? Maya, ikaw ang ate. Tulungan mo akong magbantay kina Andres at Nono. Promise, Tita Joyce. Kaya naman, siya naman si Cyborgana at meron siyang maitim na balak sa syudad. Sa pamamagitan ng aking G3 org, makakabuo ako ng sarili kong army. At ang magiging leader nito ay... Hindi ikaw. Ako ang magiging leader. Pang-testing ka lang. Ang bubuin kong army ay ang mga bata ng Hero City. Welcome sa mas pinaganda at mas pinalaking Hero Park. Ngayon, opisyal na nating binubuksan ng Hero Park. Pwede na kayong maglaro. Samantala, inihanda na ni Cybergana ang G3 org para ituloy ang kanyang evil plan. G3 org, game na! Habang naghahanda ang G3 org sa mission nito, meron palang nakakita dito mula sa Hero Park. Dito ko yun nakita eh. Sigurado ka bang robot yung nakita mo, Kuya Andres? Ang layo na natin, hahanapin tayo ni Tita. Teka, sure. Sabi ko sa inyo eh. Hala, alis na tayo, Ate Maya. Baka tayo naman ang isunod niya. Tara na. Teka, tignan niyo. Parang pupunta siya sa Hero Park. Baka kunin din niyang mga kalaro natin. Ha? Kailangan natin siyang pigilan. Pero paano? Oo nga. Paano nga ba? Akong bahala. Hiya! Wala namang nangyari. Itong panoorin nyo. Hiya! Ako na nga lang. Andres! Chinelas ang ibabato mo. Nice one, no. Tara, Andres. Siguradong nandun ang off button niya. Saan ang switch mo? Dito ba? Saan? Bad robot ka pala. Anong plano mong gawin, ha?
Anong nangyayari? G3 org? Sinong makulits? Anong usapan natin? Tita, kasi, diba, sabi ko, walang lalayo sa park. Pero tita, pag hindi kayo nag-behave, uuwi na tayo. Tita Jo, babalik sa park o babalik na sa bahay? Park. Hala, ayun na ang robot. Anong robot? Ha! Ayan, ituloy mo na ang mission mo. Tara na sa park. Bilis. Sandali. Naku. This is it. Dalhin mo na sila dito. May G3 org. At simulan nating bumuo ng Cyber Ghana Army. Ha? Anong nangyayari? Oo nga. Diba bad robot yan? Hindi kaya dahil sa mga ginalaw nating mga buttons? At sa mga hinila kong wires? Dahil sa atin, kalaro na nila ang robot. Kayo? Ayaw niyo bang sumali sa kanila? Gusto! Anong ginawa mo? Anong ginagawa mo? At ng araw na yon, nakaligtas mula sa masamang balak ni Cyber Ghana ang Hero City. Bakit nag-iba ang program mo? Sinong gumalaw ng mga wires nito? Ayoko na! Gagawa ako ng bago, humanda kayo! Matapos ang mahabang araw ng paglalaro, pamamasyal at masarap na hapunan sa paboritong restaurant, pauwi na sina Tita Joyce ng, uy, tignan nyo! Yung robot! Naku, kawawa naman! Oo nga, ang saya pa naman niya kalaro. Iuwi na lang natin siya. Kaya yan ayusin ni Tita Joyce. Di ba magaling ka sa computers, Tita? Syempre naman, kaya ko tong ayusin. GEO3 yan. Pero pwede ring George! Yun siguro ang pangalan niya. Georgie! Naayos at na-reprogram ni Tita Joy si Georgie. At simula noon, ang robot na ginawa ni Cyber Ghana para sa kasamaan, naging masipag at maaasahang kaibigan ni Tita Joyce at ng Makulits. At dyan nagtatapos ang Hero City Kids Force Volume 1. Ito ay sinulat ni Nono Pardalis at iginuhit ni John Crisostomo. Ayan, o tignan nyo. Ito yun, o. Ito yung libro o yung kwento na binasa ni Ate Michelle. Ito yung Hero City Kids Force Volume 1. Okay, di ba? Napaka-espesyal ng ating kwento ngayong araw. Okay, at nakinig ba kayo ng mabuti sa ating kwento? Sige, tignan nga natin. May mga tanong ulit ako sa inyo, ha? At tignan natin kung naalala nyo ang mga sagot sa mga tanong na ito ni Ate Michelle. Sige, eto na. Ayan, ang unang tanong ni Ate Michelle ay, bakit gustong pumunta ng mga bata sa Hero Park? O bakit ba nila pinipilit si Tita Joyce na pumunta sa Hero Park? Ayan. Sige nga, tignan natin. Naalala niyo ba kung bakit gustong pumunta ng mga bata ng Makulits sa Hero Park?
Ayan, at habang hinihintay ko ang inyong mga sagot, syempre batiin natin ang sumulat ng ating kwento na si Sir Nono Pardalis. Kasama natin siya ngayon dito sa FB Live. Hello, Sir Nono. Salamat sa iyong kwento. Ayan, sige nga, tignan natin. Okay, anong naaalala niyong dahilan? Bakit gusto nilang pumunta sa Hero Park? Diba, pinipilit nila si Tita Joyce na pumunta sa Hero Park dahil daw ayan, okay. Tama, para maglaro at syempre gusto rin nilang pumunta dito dahil kakabukas lang nito at gusto nilang makita yung kanilang mga kaibigan na pupunta rin sa Hero Park. Okay? O sige, tignan naman natin kung naalala nyo ito. Ano naman o ano-ano ang pangalan ng magkakapatid sa kwento? Ano ba ang pangalan ng mga makulits? Sinong nakakaalala sa pangalan nila? Anong mga pangalan ng magkakapatid sa kwento? Mga pamangkin ni Tita Joyce. Naalala niyo ba? Sige, bigyan ko kayo ng clue. Yung isa nag-start sa letter M yung pangalan niya, yung isa sa letter N, tapos yung isa sa letter A. Ayan, tama yung isa si Nono, kapangalan nung ating writer, no? Si Sir Nono. At yung dalawa naman ay sina ayan, Andres at Maya. O, so ulitin natin, ang pangalan ng magkakapatid ay sina Nono, Andres at Maya. Okay, very good. Okay, ngayon, nang makarating sa Hero Park, sina Nono, Andres at Maya, may nakita silang robot, di ba? Naalala niyo ba ang pangalan ng robot na nakita nila? Ano ang pangalan ng robot na nakita nina Andres, Nono at Maya ng mga makulits? Ano ang pangalan ng robot na kanilang nakita? Okay. Naalala niyo ba ang pangalan ng robot na nakita nila? Okay, ayan, tama. Yung si G3org or si Georgie, di ba? Pinangalanan nila ng G3org or Georgie. Okay, very good. Okay, o sino naman ang unang nakakita sa G3org? Sino ang unang nakakita sa G3org? Sino ang nakakaalala? Si Maya ba? Si Nono o si Andres ang unang nakakita sa G3org? Sino ang unang nakakita sa G3org? Okay, Georgie. Si Andres, di ba? Siya yung yumaya kina Maya at Nono para pagmasdan si Georgie o si G3org. Ayan. At panghuling tanong, sino ba ang gustong bumuo ng army? Base dun sa ating kwento. Sino ang gustong bumuo ng army? Okay, hello, Dexgerl Dwayne, 1, 2, 3. Welcome sa Wika Harian Online World. Siya daw ay newbie. Okay. Sino ang gustong bumuo ng army? Si Cyborgana. Tama kayo. Ba? Very good. Nakinig kayo ng mabuti sa ating kwento. Ayan. Pero maliban sa mga impormasyon na yun na natutunan natin sa ating kwento, ano-ano pa ba ang natutuhan natin mula dito? Okay? Sige, isipin natin, ano pa ba ang pwede nating matutuhan mula dun sa kwento na
Hero City na ating binasa. Sige nga, i-share nyo nga kung ano pa ang natutunan nyo sa kwentong ito. Ayan, okay, tama. Isa sa natutunan din natin sa kwentong ito ay hindi lahat ng bagay na nagsisimula ng masama, masama na rin magtatapos. Gaya ng sa kwento natin, di ba? Si G3 Org o si Georgie, ginawa siya para gumawa ng masamang bagay. Pero sa dulo, naging isang mabuting robot na rin siya. Ayan, na naging kalaro na ng ibang mga bata. Kaya naman, kung may mga bagay tayo na pinagdaraanan, no, na medyo kinalulungkot natin, no, kinatatakot natin, kinagagalit natin, huwag kayong mag-alala kasi, ayan, huwag kayong mag-alala kasi malay nyo, no, itong mga problema na meron tayo ngayon, itong mga hindi magandang damdamin na meron tayo ngayon ay mapapalitan ng magandang bagay kinalaunan. Ayan. At syempre kung meron kayong nararamdaman na hindi maganda, no, kayo ay nalulungkot, natatakot, kausapin ninyo ang inyong mga pamilya at kaibigan, no, para bigyan kayo ng comfort, no, ng magagandang mga payo na pwede nyong gawin. Okay? Lalo na dahil panahon ng pandemya ngayon. Ayan. Okay, o tatandaan ninyo ha, ang mga natutunan nating aral mula sa kwento natin ngayon. At syempre, pasalamatan ulit natin si Sir Nono Pardali sa pagpapahiram ng kanyang kwento at bigyan din natin ng special shout out ang gumuhit ng ating kwento na si Sir John Crisostomo at ang kanyang may bahay na si Miss Tin Crisostomo dahil kasama rin natin sila ngayon sa ating FB Live. Ayan, maraming salamat po sa inyo at napakaganda po ng inyong nabuong kwento. Ayan. Okay. Very good classmates at salamat sa pakikinig ninyo sa ating kwento. Dahil dyan, gusto ko nang ipakilala ang ating art activity ngayong araw. Okay, sige. Ang art activity natin ngayong araw ay, papakita ko sa inyo. Ito ay isang hayop na maaari nyo makita sa mga park. Ano-ano bang mga hayop ang maaari nating makita sa park? O dun sa ating kwento, mayroong pusa, hindi ba? Okay. Pero ano pa ba yung dinadala ng mga tao sa park? Yung ibang mga tao nagdadala rin ng ano pa ba? Tama. Nagdadala rin sila ng aso, katulad nito. Ayan, nakikita niyo ba ang aso na hawak-hawak ni Ate Michelle? Ayan, pero alam niyo itong aso na to, hindi lang siya basta-basta artwork, no? Meron siyang silbi, meron siyang gamit. Paano ba gamitin ang aso na ito? Papakita ko sa inyo. Ayan, tamang-tama ito kung kayo ay may mga libro na babasahin dahil ang aso na ito ay isa ring bookmark. Ayan, kita nyo? Isa rin siyang bookmark. Naku, napakarami ng versions ng bookmark ang natututunan natin. At ito ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gawin ang dog bookmark na ito. Sige, gawin na natin ha. Madali lang ang paggawa ng ating dog bookmark. Okay. Ayan, narito ang mga gamit natin. Simple lang. Kailangan lang natin ng dalawang kulay ng papel. Yung isa ay puti. Yan. Ginupit ko na sa ganyang hugis at yung isa naman ay brown. Okay, kung meron kayong mga brown paper bag sa bahay, pwede nyo yang gamitin. Kung ayaw nyo naman gumamit ng brown, okay lang din. Kung gusto nyo yung ibang kulay para dun sa tenga, sa mata, tsaka dito sa baging ito ng ating bookmark, pwede rin. Okay, pwede yung favorite ninyong mga kulay. Okay, maliban dyan, kailangan din natin ng glue, pandikit,
Kailangan natin ng mga panulat. Yan. At kailangan din natin ng gunting. Okay. O, diba? Konti lang naman yung mga kailangan nating gamit. Kaya simulan na natin ang ating paggawa ng ating dog bookmark. Okay, ang una nating gagawin ay kukunin natin yung puting papel. Okay, itong puting papel na ito. Pagkatapos, gugupitin natin yung itaas na bahagi ng pakurba. Okay? Gupitin natin siya para maihugis natin yung ulo ng aso. Curve dapat siya. Gawin natin. Ayan. Okay. Pagkatapos niyan, gawin na natin yung mukha ng ating aso. Gupitin muna natin yung brown na bahagi para dun sa kanyang mata. Okay. Pwede nyo sundin yung hugis na nakikita nyo dito sa gawa ni Ate Michelle, o pwede rin kayong gumawa ng ibang hugis. Okay, para sa araw na ito, gagawa ko ng ibang hugis para sa kanyang mata. Yan, ganito naman ang ilalagay ko dito ngayon. Okay, tapos, dikit natin. Yan. Pagkadikit natin, lagyan natin ng mata at ilong. Lagyan din natin yung kanyang bibig. Lagyan din natin ng dila. Ano ba? Yan, kulayan natin yung dila, syempre na pula. Okay, ano na lang ang kulang? Kulang na lang yung kanyang tenga. So, gupit ulit tayo gamit yung piraso ng brown paper. Parang ganitong hugis. Yan. Tapos, ididikit natin dun sa likod. Okay, ganyan. Dikit na natin. Okay, yan. Ayan. Oops. Yan, hintayin lang natin itong matuyo. At habang hinihintay natin itong matuyo ay yan. Ang susunod natin gagawin ay gugupitin natin itong bahaging ito. Okay, so itupi muna natin siya. Ganyan. Tapos, gugupitin natin. Yan. Pero wag niyong itapon ito dahil kakailanganin pa natin yan mamaya. Lalagyan lang natin itong ulo ng ating aso ng ganitong bahagi. So, kunin ulit natin yung ating brown paper or kahit na anong kulay na gusto ninyo at gugupit tayo ng ganitong hugis. At pagkatapos ay ididikit natin sa likod. Parang ito. Okay.
Blue. Ayan. Okay, pagkatapos niyan, itong buong likuran ng ulo ng aso, ididikit natin dito. Okay, yung ulo lang ha, hindi kasama itong part na brown paper. Okay. Ayan ha, tignan nyo, hindi nakadikit itong baba. Hindi nyo siya dapat idikit. At pagkatapos, sugupitin lang natin yung sobrang papel sa itaas. Yan. At panghuli, itong ilalim naman ay gugupitin din natin para maging soft yung kanyang corners. Yan. At tapos na ang ating dog bookmark. Kaya nakagawa na tayo ng dalawa, no? Isa, medyo matabang dog. Yung isa, mas payat na dog. So, pwede kayong gumawa ha, ng iba't ibang uri ng aso para sa inyong dog bookmark. Ayan. At kung tapos na kayo, magpatulong na kayo sa inyong mga kapamilya na makuhaan ito ng litrato at i-share na sa kanilang mga Facebook accounts gamit ang ating mga hashtags na hashtag Wikaharian Online World at hashtag Wikaharian Dog Bookmark. At ipaalala nyo rin sa inyong mga kapamilya na isulat ang inyong mga pangalan at iset to public ang kanilang mga posts para madali itong mahanap ng Knowledge Channel at mabigyan namin kayo ng special shout out sa susunod na Lunes. Okay? Ayan, ako. Ang dami nating nagawang exciting na mga activities ngayong araw. No? Ano-ano ba ito? Siyempre, una, pinag-usapan natin ang aklat at ilan sa mga bahagi nito. Narinig natin ang kwento na Hero City Kids Force Volume 1 at gumawa tayo ng ating Wikaharian Dog Bookmark. Okay. At ilang mga paalala bago tayo magpaalam sa isa't isa. Okay, ito. Meron akong good news para sa inyo. Ayan, simula bukas, balik Digital TV na ang Knowledge Channel. Mas marami na tayong maaabot na bagong classmates sa teachers sa Metro, sa Mega Manila, Baguio, Naga, Metro Cebu, Iloilo, Davao at Zamboanga. Kaya start scanning your digiboxes para makapanood ng video lessons. I-follow nyo na rin ang Knowledge Channel sa Facebook para makita ang ating hashtag School at Home Class schedule. Ayan, o bukas na classmates ha, pwede nyo na ulit mapanood ang Knowledge Channel sa inyong mga digiboxes. Ayan, hanapin nyo lang, scan nyo lang sa inyong mga digiboxes para lumabas ang Knowledge Channel. Okay. Ayan, pwede nyo na rin kaming mapanood sa Scene Zone channel ng Kumu. Hanapin at i-download lang sa App Store ang Kumu app. Huwag din kalimutang i-follow ang ating Kumu account. Just search for Knowledge Channel Official. Mapapanood rin ang Wikaharian Online World sa website ng Just Love Kids. Just log in to www.justlovekids.abs-cbn.com. Available na rin sa YouTube ang ilang episodes ng Wikaharian at Wikaharian Online World. Make sure to subscribe to Knowledge Channel on YouTube para makapanood ng educational video lessons. Ang Wikaharian naman ay mapapanood nyo pa rin sa Knowledge Channel ng 6:40 AM at 6:40 PM at sa A to Z Channel 11 tuwing Wednesday ng 7 AM. At tuwing Linggo naman, ito ay 7 AM sa Kapamilya
Channel! Ayan! Ako, maraming salamat classmates sa pagsama nyo sa isa na namang araw ng Wikaharian Online World. At bago tayo magpaalam, syempre, kantahin muna natin ang ating abutin song. Heto na! Bangon, lakad, takbo. Tanawin ang pangarap, damhin ang tagumpay. Bangon, lakad, takbo. Abutin mo bata, ngiti, sigaw, talon. Kaya mong magtagumpay. Ngiti, sigaw, talon. Kaya mong magtagumpay. Abutin mo bata. Ano man ang gusto sa galing at talino. Magtitiwala, makakamit ang pangarap. Marami mang hadlang, tuloy lang ang laban, hindi susuko. Abutin mo bata. Maraming salamat mga classmates at magkita-kita ulit tayo sa Lunes.